Last month, may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa sila tumatanggap ng sweldo eh. Ha? So pangit Ano? naman. Oo, last month may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa rin sila tumatanggap ng sweldo. Sabi ko, bakit ganun? Alam ko, December kayo natanggap niyo yung notice of cash allotment NCA. What? Ano po ito? Mga ordinary workers ng ICI? Yeah, mga empleyado. Yes. So, gaano po kadami Nagulat ako eh. Opo. Ano po ang kwento sa inyo, Mayor? Gaano pa po kadami yung hindi pa pala nakakatanggap ng sweldo hanggang ngayon? At saka po, gaano kahaba yung delay na hindi nila natatanggap? Talaga naman. Hindi naman nila nabanggit sa akin. Oo. Yung sentiment lang nila, text lang sila sa akin. Scam. Nag-text lang sila sa akin. Kaya sabi ko naman sa kanila, hintayin nyo lang, baka hinihintay lang yung release ng cash. Ay, Sabi ko, akala ko. Ang tagal naman. Sabi ng Mayor. Malacanang na-release na daw yung cash. So, ibig sabihin hanggang ngayon, hindi pa pala nila natatanggap. Na-abolish na nga sila. It was Kaya may sabi na nga ang House Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang SALN ni VP Sara. Kami po ay may sabi na rin na binibigay sa House tungkol po sa SALN na yan. Yes, sir. SALN ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang sabina na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sampinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggit at meron pa official na tumanggit? Wala sa akin, wala akong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sampina ng Ombudsman ay sampina po ng batas. Sir, sorry. Etong sampina po for Sofronio ay para ibigay po ni Mr. Sofronio Gabonada sa inyo yung mga SALN ng isang congressman lang po or multiple individuals? SALN niya mismo. Ani Sofronio? Siya po yung aming inimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So sir, itong nirereklamo niyo pong parang hindi po nire-recognize yung inyong sampina. Concerning Sofronio Gabonada lang. Yes, hindi, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga SALN. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang SALN ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. At lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga SALN. Bibigyan pa namin sa pina sila bukas. At sana, wag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Nako? Ba't biglang tumapang itong si Remulla, mga kadunantex? Ba't biglang ganito yung mga statements niya? Habang noon, tahimik yan. Ngayon nga ay, may kaso na si Romualdez na ilang beses niya nang tinanggi na may kinalaman sa flood control project. Kakasuhan na ng plunder.
Anong nangyari mga kadonatics? Ba't biglang cambio or ibang ihip ng hangin ngayon? Is it because lalong lumalakas si Inday Sara Duterte at tsaka mga kadonatics papalapit na yung 2028 election? Nako! At biglang bago tayo magpatuloy mga kadonatics, nako, 2 hours ago, ito yung post ni Congressman Kiko Barsaga mga kadonatics, nakaka-alarma para sa kanila. I mean, para sa mga loyalists at Pinklawan. Pero, nako, ang daming nagbubunyagi ng mga ka-DDS dito mga kadonatics. Ito, nanghihina na si Stage 4 Buaya. Bigyan nyo ng maleta para gumaling. Nanghihina na si Stage 4. Kanino kaya nakapatungkol to mga kadonatics, ha? Ano sa tingin nyo? Alam naman natin kung ano yung nangyari over the weekend mga kadonatics, yung reports na eto nga nanghihina na mga kadonatics at may stage 4 daw. At sino kaya? Sino kaya mga kadonatics, ha? Nako, bagong siguro itong si Kiko Barsaga ay may mga na intel mga kadonatics na hindi talaga natin alam, kaya na nasabi niya to. Oh, no. Okay, pagpatuloy natin mga kadonatics. Meron na po ba kayong initial communication kay Speaker D about this po? Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General ng 1 linggo, 2 linggo na nakararaan. Ay kami nagtataka kung bakit hindi sila nagko-comply sa aming pinag-usapan. Dahil po sa nangyari, Ombudsman, haharap ba kayo sa impeachment proceedings? Hindi, magko-comply kami. Basta katungkulin namin, magko-comply kami. Ang hiningi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan, na bigyan sa amin ng impormasyon, ay kanilang ibigay. Sir, yung subpoena po kasi is asking you to come in person on April 14 to submit the silence to the Vice President. So does this... Yung custodian ng SALN na magdadala. Hindi po kayo personal. Hindi ako personally. Hindi. Oh, okay, so hindi magpapakita doon si Ombudsman Remulla mga kadonatics. Ayaw niyang makipagplastikan sa mga crocodile, ha? O sa kasama niyang mga crocodile mga kadonatics. Anong meron, ha? Okay, sige. Wala naman tayong problema dyan mga kadonatics eh. SALN at naniniwala naman tayo na matitino yung mga Duterte at si Inday Sara Duterte mga kadonatics. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ay may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. Sir, may naisip ba kayong reason kung bakit ayaw i-provide ng ibang lawmakers yung SALN nila? Hindi ko lang intindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Wow, akala ko ba Huwag niyo 22? sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may subpoena po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sinabpina, susunod po tayo. Kung sa ombudsman tayo sinabpina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng ang batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Sir, separate topic lang, pero flood control ba yun? Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng Ombudsman sa preventive full departure order for the Yap brothers. This was granted by court. Nakalagay po kasi dito sa request nyo, you cited na they may be liable for graft and malversation. We'll just like to have a confirmation. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na ngalamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation pa rin may hindi. Pwedeng plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po ay nasa sa kanila na
Bibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry, yung sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder ipa-file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Sir, kasi I understand yung sa Yap Brothers po meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi biyasa may binigay ang SALN, ay para sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They're gonna frustrate the ends of justice. I'm warning the Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na pong civil forfeiture cases na pending against the Yap Brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, it doesn't follow. Doesn't follow. Or any criminal case, sir? Now, we have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. Matapang yung Ombudsman ngayon, matapang, Anyway, Kayo, sir. in the same light, no, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chisa Escudero. Oh! Akala ko ba walang kasalanan si Romualdez? Talaga mga kadinatics, talagang alam natin kung anong nangyayari ngayon. Ha? Biglang kumambyo na. Ha? Bakit ka mag-file ng case against Speaker, mga kadinatics Martin Romualdez, kung alam mo, noon, sinasabi mo talaga na wala siyang kinalaman. There's no evidence na mga kadinatics that pointing to Martin Romualdez about this flood control project. Okay. But ngayon, biglang... Plunder ulit ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Related sa- on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po ito? Well, within the month of May. We're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control case, flood control related po ito, sir. Ito. Flood control related in so many ways, yes. Ombudsman, sila na ba yung sinasabi nyo kanina ng matataas na opisyal? Nakaswag. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang mga miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Sir, curious lang. Since ito ay involving former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of, drafting a budget? Exactly. Not necessary. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that. Budget process, sir. Budgetary process. Conspiracy. Conspiracy. Sir, pwede nyo pa-explain paano po nag-evolve dun sa part ng conspiracy? Now you'll get it later on when we explain the facts. Makukuha nyo yan. Madaling maintindihan. Actually, narinig nyo na istorya. Narinig nyo na istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. It doesn't take a genius to do it. Kung budgetary process po ito, so ibig sabihin marami pa rin madadamay. Maraming madadamay. Anong years po yung tinigyan natin sa budget? Right now, ang tinitingnan natin, 24 and 25. Pero,
it can go back to as far as the time of Speaker Velasco is concerned. Nung panahon ni Speaker Velasco, malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain ng plunder nga. Yung paglilimas ng ating kaban ng bayan. Shit, ngayon ka pa. Ngayon pa kayo parang concerned ha. Too late mga kadunatics, too late. Well anyway, eto mga kadunatics, good news. Good news talaga ito. Basahin nyo naman mga kadunatics. Ha? Alam naman natin anong nangyari sa Facebook page nitong si Granada. Ito, nasa gitna mga kadunatics. Ha? Ayan. Ito nasa gitna. Ngayon, si Magno na naman mga kadunatics ang nawalan. Si Magno na naman. Facebook page ni Jam Magno tuluyan ang nawala sa mundo. Agoy mga kadunatics, agoy ang mga anti-Duterte na mga peking vlogger mga kadunatics. Tuluyan ang nawalan ng Facebook page. Kawawa naman. At ano sabi ni Lovely Granada, wag nyo na daw i-report yung page ng mga kadunatics. Ngayon pa daw na-monetize na siya. Kawawa. Diba? Yan ang napala nyo. Yan ang napala. Ito oh. Yan mga kadunatics oh. Facebook account ni Lovely Granada nawala na din. Tingnan nyo mukha nila. Ay nako. Paano yan? Paano yan ngayon? Ha? Paano i-recover yan? Di ba? Ay ang karma mga kadunatics napakabilis para sa kanila. Ito panoorin natin. Special advisor ng ICI, anong pinakamalaking pagkukulang nila sa tingin nyo? Na kung kayo ay nandun pa, hindi nyo hahayaan na mangyari yun? Yung investigation, hindi naman kasalanan ng ICI yun eh. Kaya lang, tinanggal yung investigative capability. If you remember, yung salita ni, yung press con ni Miss Claire Castro, no? Na binanggit niya na you are not an investigator. You are just a special advisor. Doon ako nagulat eh kasi hindi naman akong gumawa nung aking designation eh. It was Malacanang ang nag-designate sa akin na investigator and special advisor. Then suddenly there was a turnaround. Biglang tinanggal yung investigative capability. Eh hindi naman investigator yung mga commissioners, di ba? Kaya doon nahirapan. Without investigation, paano ka makakakolekta ng mga ebidensya? Paano mo ma-identify kung sino talaga yung mga responsable? Talagang hindi niya ma-perform yung kanilang mandate. Oo. Mayor, sinasabi po ninyo kulang sila sa pondo, kulang sa sa power na ibinigay sa kanila itong ICI. Sa tingin nyo po ba, yun talaga ang dahilan kung bakit hindi sila nagtagal? O kagaya din nung sinasabi ng ilan na parang naging palamuti lang ang ICI para masabi na may ginagawa ang gobyernong ito para mahabol yung mga may kinalaman sa flood control scandal? Well, ayaw ko naman sigurong isipin na gano'n yung intention nun. Ano? Kasi nakaka-insulto naman doon sa mga commissioners at sa amin. Naging membro ng ICI na palamuti lang kami. No? When in fact, talagang sincere naman kami nung nag-uusap kami. Talagang sincere kami. Ano? Kaya, talagang kakulangan lang talaga sa power lang talaga. Hirap kami. Hirap. Na hindi mo makompel, hindi mo makontempt, hindi ka makapag-pressure na ilabas yung mga ebidensya, kulang talaga. So, na-turn over na po ngayon sa ombudsman itong mga documents ng ICI. Positibo po ba kayo na may mangyayari dito? Well, ako naman, marami akong naririnig na maganda tungkol dito sa bago nating ombudsman, kay Ombudsman Remulla. No? Kasi marami naman akong kaibigan na maayos. Marami akong maayos na kaibigan dyan sa ombudsman. At sila mismo nagsasabi sa akin na kakaiba itong management ni Secretary Remulla. Dapat lang, bumawi yan ngayon mga Donatics, bumawi, nagpapabango
Dahil sa ginawa niya kay Tatay Digong. Mabilis ang desisyon, mabilis ang investigasyon. Kaya let us be hopeful na ganun nga ang mangyayari. Hindi pa rin Kaya lang, yan. ulitin ko ulit, Mm-mm. marami pang nakalabas marami pang hindi nakakulong Oo. Lalo-lalo na yung mga politiko talagang nagnakaw Oo, Ako talaga, gusto ko talaga mga politiko talaga makuan Oo, wag mag-stop sa mga DPWH officials. Gusto nyo merong politiko. Ay, Oo, maghimas yan, rehas. kasi sila naman talaga yung matatakaw diyan. So, under Ombudsman Boying Remulla's watch, you are quite sure na tuloy ang accountability process base po sa mga naririnig nyo. Yeah, hopefully, I'm hopefully sana. Mayor, pahabol lamang po. Saan kaya rin nagkukulang ang pamahalaan? O kung sino ba ang may pagkukulang? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ma-coordinate at maibalik sa bansa si dating Congressman Zaldico? Siguro baka, ewan ko ba, Siguro, ayaw talagang pabalik Mhm. Bakit po ninyo nasabi yan? Ayaw. Siyempre, Well, marami siyang alam, Siguro pag alam. sayang lang yung mga videos na pinapadala niya kung hindi yan ma-translate into a document, yung testimony under oath. Yan dapat ay importante ito para magamit na ebidensya. Sayang lang yung mga video niya na yan. Walang kwenta yun. Pero nasaan ang effort? Siguro kailangan talaga na matinding effort talaga na pabalikin siya. Kaya naman Kaya naman. So yung Pero sinasabi siguro po, may mga tao sigurong ayaw siyang pabalikin. sino po kaya yun, Mayor? Syempre, isa na dyan yung dating speaker natin, si Speaker Romualdez. Diba? At yung mga kasamahan pa nila dyan sa inner circle nila. May small circle sila dyan. Yan, yung mga dating mga mga nakinabang ng husto dyan. Mayor, kayo ba'y nabayaran na dun sa pinagpalawalan nyo sa ICI? Magkano nga yun? 30,000. Oo Magkano nga. nga yun, Mayor? Oo nga, Mayor. TY na po ba yun? Na-thank you na po ba kayo doon? Pro bono na lang, sakripisyo na lang. Wala yan. pa. So hindi Bigay na na lang isauli sa inyo? Hindi ko na inaasahan at hindi na rin ako nag-exert ng effort na ipa-reimburse. Oh. Dahil I remember mga last month, may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa sila tumatanggap ng sweldo Ha? So pangit naman. Oo, last month may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa rin sila tumatanggap ng sweldo. Sabi ko, bakit ganun? Alam ko, December kayo natanggap niyo yung notice of cash allotment NCA. What? Ano po ito? Mga ordinary workers ng ICI? Yeah, mga empleyado. Yes. Oh. So, gaano po kadami Nagulat ako Opo. Ano po ang kwento sa inyo, Mayor? Gaano pa po kadami yung hindi pa pala nakakatanggap ng sweldo hanggang ngayon? At saka po, gaano kahaba yung delay na hindi nila natatanggap? Talaga naman. Hindi naman nila nabanggit sa akin. Oo. Yung sentiment lang nila, text lang sila sa akin. Scam. Nag-text lang sila sa akin. Kaya sabi ko naman sa kanila, hintayin nyo lang, baka hinihintay lang yung release ng cash. Ay, Sabi ko, akala ko. Ang tagal naman. Sabi ng Malacanang na-release na daw yung cash. So, ibig sabihin hanggang ngayon, hindi na pala nila natatanggap, na-abolish na nga sila. That was 22. That was 2025. Iba siya year 2026. Nako naman, pati yung binuo na ICI mga kadunat, scam pa din. Can you imagine? Ibubuo lang pagbigay. Ano yan? Hindi kumakain ng ilang buwan? Grabe naman. Bongbong Marcos, binuo mo yan. Kumuha ka ng mga trabahante tapos hindi mo pinasulduan. Like, really? Ganyan katindi ka? Grabe naman. May mga pamilya yan. Sobra talaga mga kadunatics. Pati ba yung binuo niya na ahensya is scam pa din? I mean, scam talaga yan. Pero dapat man lang mga kadunatics na sineldoan niya naman yung mga tao doon. Grabe, sobra.
Kakaiba ka? Kakaiba ka, Marcos? Ha? Comment down below mga Kadonatics kung naniniwala ba kayo sa sinabi ni Congressman Kiko Barsaga at sino tong taong to na pinatungkulan niya? Stage 4 crocodile daw, buhaya. Bigyan nyo ng maleta para gumaling. Well, comment down below and babasahin natin mga Kadonatics. Ingat palagi. Thank you so much and God bless you. Bye-bye.